Rating 9 movies na napanood ko this week. Oo na, ngayon ko lang napanood yung House of Us. May mga action dito, may mga Tagalog, may documentary. Unang-una, kamerang dekahon, 10 out of 10. I always love yung mga documentary ng GMA. Siguro kasi lagi ako nagpupuyat ng bata ako kaya lagi ko napapanood. Sobrang nagustuhan ko nga to, parang gusto ko na nga magpunta ng Baguio para lang makapagpa-picture kay sir. May dalawa ako nagustuhan dito. Una yung meron nga silang dalawang magkaibang story tinakel na medyo naalala ko nga yung mga nagpipicture sa may luneta. And also, yung pag-alala nga sa mga lumang cameras na ngayon, halos pawala na nga. Next, Badland Hunters, 7 out of 10. Dito hindi na ako nagdudang magugustuhan ko to kasi hindi pa nasisira yung streak ko ng mga Korean films na napapanood ko na maganda. Siguro nagulat lang ako kasi grabe yung kaibahan nito in terms of the story ng Concrete Utopia. Pero kudos pa rin naman sa kanila kasi ibang-iba yung taste ng film na to I like the characters, the pacing, the humor of the film, na even though simple and predictable lang yung story, mag-e-enjoy ka pa din naman. Next, Hello Love Goodbye. Joke lang. The House of Us, 8 out of 10. Ang tagal-tagal ko nang nasa listahan to and finally napanood ko na rin. Alam nyo yung first 30 minutes nito, inis na inis ako kay Primo. Like, wala ka naman talaga kwentang boyfriend Pero ayun pala, doon nila ipapatakbo the rest of the story na nagustuhan ko nga. Noong una hindi ko pa sure kung paano nila ikakwento yung story nito like kasi meron silang back and forth nga doon sa may present pero buti na lang mostly sa present naman din nakafocus yung story. Siguro meron din ako maliit na bagay dito na hindi nagustuhan, ayun yung Tegi na yung tatay na matagal nang hinahanap nila na cliche pero alam yun, it is what it is. To be honest, kinilig nga ako doon sa brownout sofa nila Pero ako lang ba? Or nakakainis na binenta nila yung bahay? Sentimental kasi ako, pasensyahan nyo na. I also like din pala yung ending na to na there's a sense of pabitin kung ano yung mga posibleng mangyari moving forward. Kaya nga sana hindi na nila sinama yung kinakausap nila yung new owner doon sa may post-credits kasi parang nakasira lang siya ng parang, alam mo yung pabitin. Next, Day Shift, 6 out of 10. As a fan ng mga vampire films, okay naman to. Tsaka Snoop Dogg, the Vampire Hunter. Tungkol ito sa isang vampire hunter na kailangan makaipon ng maraming pera para makasama yung pamilya niya. Pero given na nga yung trabaho niya, dito nga may mga maghahanap sa kanya para makapagigante. Next, Hihintayin Kita sa Langit. At kung napanood nyo na yung review ko, alam nyo inis na inis ako dito. Panoorin nyo na lang yung 8 minutes kong rant about this film. Kasi 8 minutes yun yun ata pinakamahaba kong video. Basta ang bottom line, sobrang red flag ni Carmina. Next, Rebel Ridge, 5 out of 10. Honestly, pinanood ko lang to para makita sa Aaron Pierre. That's Mufasa. Isang lalaking may daladalang mga pera ang ninakawan ng mga pulis and syempre, hindi siya papayag at sa pagbawi nga niya ng pera, dito siya may madidiscovereng mga problema. Ang gulo ng ending nito, I mean gets ko naman, pero parang kasi siyang sobrang minadali to the point na parang nasayang yung mahaba nilang binild up. Next, Beverly Hills Cop, Axel F. Okay naman yung film but nothing special compared to the previous films and madali lang din siya makalimutan. Appreciate ko yung old school filmmaking na in-apply nila dito pero for me, hindi lang siya nag-work this time. Siguro kasi nawala na rin yung effectiveness ng comedy nga ni Eddie Murphy compare mo nga doon sa mga other films na ayun nga yung nagdala talaga. And even though meron din sila mga big action sequences here, hindi rin nila maayos na naipresenta. Next, Bad Boys Ride or Die, 6 out of 10. Pinanood ko to back to back with Beverly Hills, pero ewan ko ba kung bakit, pero napapaghalo ko yung story nila. Tungkol ito sa dalawang detective na pagbibintang ang mga kriminal, matapos nga nilang subukang linisin yung pangalan ng kaibigan at dating boss nila. Nagustuhan ko dito yung nag-ala John Wick sa Reggie Alam nyo, one of the things na nagpaganda nga sa may Bad Boys, yung visuals na Michael Bay pero sa pagkawala nga niya doon sa may film, hindi na yun nakuha ng 3 and 4. Serviceable pa rin naman yung story pero yung strong plot, chaotic sequences, yung mga comedic moments, ayun yung nawala sa last 2 films ng Bad Boys So ayun, pinakahuling pinanood ko this week, Project Power 5.5 out of 10. Alam nyo ba kung bakit ko ito pinanood? Dahil doon sa synopsis niya na medyo naalala ko lang yung Limitless. Ang ganda kasi ng concept na to Isipin mo merong pill na magbibigay sa'yo ng random power just for 5 minutes. Maganda nga sana yung concept pero parang hindi lang nila maayos na execute doon sa story. Na akala ko nga noong una, kada inom nila ng pills, mag-iiba-iba yung mga powers na makukuha nila. Pero hindi pala. So ayun, itong Project Power, typical action superhuman film to. And nakulangan lang talaga ako sa story, given kung gaano kabig yung concept nila na hindi lang talaga nila na-maximize yung potential.